Ang mga pinuno ng nasyonalismo ay hindi lamang nagdulot ng kamatayan at pagkawasak. Iniwan din nila ang mga pamilya na may mga anak na nagdala ng nakaraan na hindi nila pinili. Marami ang lumaki sa gitna ng mga luho, mahigpit na mga alituntunin at ganap na pagsunod nang hindi alam kung ano ang ginagawa ng kanilang mga magulang habang isinasagawa ang mga pagpatay at deportasyon. Ang ilan ay ipinanganak sa mga syale sa bundok, ang iba naman ay nanirahan sa mga opisyal na tirahan. Ang kanilang araw-araw ay dumaan sa mga laro, solemneng mga larawan at mga rutinang iniingatan ng mga yaya, mga kusinero o mga gwardya. Hindi nila naintindihan kung bakit ang kanilang mga apelyido ay nagdudulot ng takot. Nang sumuko ang Alemanya, biglang nagbago ang kanilang mga buhay. Ang mga pangalan na dati ay nagbubukas ng mga pinto ay naging isang pasaning mahirap dalhin. Ang ilan ay inaresto o tinanong. Ang iba ay tinanggihan sa mga paaralan, binabantayan ng mga autoridad o pinagsusubok ng kanilang mga ugnayang pamilya. Marami ang nagpasya na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang ilan ay nagpunyagi na maunawaan ng hindi ipinagtatanggol. May ilang ipinagtanggol ang kanilang mga magulang at may mga pumili na manahimik. Ano ang gagawin ng isang tao kapag ang nakaraan ng kanyang pamilya ay nagiging isang parusang siyang kasama sa buong buhay? Gudrun Himmler, nakatali sa nasismo hanggang kamatayan. Si Gudrun Himmler ay ipinanganak noong 8 ng Agosto, 1929. Siya ay nag-iisang anak ni Heinrich Himmler at Margarete Boden, isang protestanteng nurse. Mula pagkabata, namuhay siya sa isang kapaligirang puno ng nasyonalismo at rasismo. Ang kanyang ama, na nahulog sa obsesyon sa purong lahi, ay nagmamasid sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Mga pag-aaral, rutinang araw-araw, at pati na rin ang mga kaibigan. Madalas siyang isinasama sa mga opisyal na pagbisita, kabilang na ang isang pagbisita sa Dachau, kung saan makikita siya sa isang larawan kasama ang mga mataas na opisyal. Iniidolo ni Gudrun ang kanyang ama at tinatawag siya ng may pagnanasa bilang papa na naglalakbay. Malapit ang kanilang relasyon. Tumatawag sila sa isa't isa araw-araw at siya ay nagpapadala ng mga bulaklak at matatamis na pagkain. Nang si Himmler ay itinalaga bilang ministro ng panloob ng mga ugnayan, nagsulat siya ng may pagmamalaki sa kanyang talaarawan. Si Papa, ministro ng Reich, sobrang saya ko. Sa edad na 12, nagsimula na siyang magsalita tungkol sa digmaan bilang isang personal na bagay. Noong Hunyo ng 1941, ipinahayag niya ang kanyang pagkalungkot tungkol sa pag-atake sa Unyong Sobyet. Kahit na lumalala ang kalagayan ng Alemanya, naniniwala siya ng buong puso sa tagumpay dahil sa kanyang ganap na pagtitiwala sa kanyang ama. Nagbago ito noong 1945 nang ang pagkatalo ay tiyak na at ang kanyang pamilya ay kinailangang lisanin ang kanilang tahanan sa Gmünd. Noong Mayo ng 1945, sa edad na 15, nahuli siya kasama ang kanyang ina sa Hilagang Italia. Sila ay ibinenta ng isang dating kasamahan ni Himmler. Dumaan sila sa mga detensyon na sentro sa Italia at Pransya bago sila dinala sa Nuremberg, kung saan natuklasan ni Gudrun ang mga krimen na iniuugnay sa kanyang ama. Nang malaman niya ang tungkol sa pagpapakamatay ni Himmler noong ika-23 ng Mayo, siya ay pumasok sa isang pisikal at emosyonal na krisis na nag-iwan sa kanya ng ilang linggo sa kama. Hindi niya tinanggap ang bersyon ng pangyayari. Palagi niyang pinaniniwalaan na siya ay pinatay. Ang paniniwalang ito ay mananatili sa kanya sa buong buhay. Habang siya ay nakadetin, pinilit siyang gumamit ng pangalang Schmidt upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal at tinanggihan niya ito. Ang pangalan ko ay Himmler. Tama na ang pagpapanggap. Mula noon, ang kanyang layunin ay ipagtanggol ang dangal ng kanyang ama sa anumang paraan. Noong sila ay pinalaya noong 1946, nagtakda si Gudrun at ang kanyang ina sa isang protestanteng kumbento.
Inirehistro sila bilang mga mahihinang kaisipan upang maiwasan ang mga parusa. Hindi umiiyak si Gudrun at hindi nagpapakita ng emosyon. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Gusto kong maging tulad ng aking ama." Sinubukan niyang bumalik sa normalidad, ngunit ang kanyang apelido ay patuloy na hadlang. Noong 1947, nais niyang mag-aral ng sining, ngunit tinanggihan siya nang malaman kung sino siya. Sa wakas, pinayagan siyang magkaroon ng isang profesional na pagsasanay salamat sa isang politiko ng Sosyal Demokratikong Partido na naniniwala na ang mga anak ay hindi dapat magdala ng kasalanan ng iba. Natutunan niyang manahi, ngunit tuwing may nakakilala sa kanyang pangalan, nawawala siya sa trabaho o tirahan. Hindi niya kailanman itinago ang kanyang pagkakakilanlan. "Ang aking ama ay ang Reichsführer SS," sabi niya ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na talikuran ng kanyang nakaraan, si Gudrun ay naging isang pangunahing bahagi ng isang network na nagpoprotekta sa mga kriminal na Nazi. Noong 1951, sumali siya sa Stille Hilfe, tahimik na tulong, na nagbibigay ng pinansyal at legal na suporta sa mga ex-Nazi na nakakulong o nagtatago. Tinulungan din niyang itatag ang Wiking-Jugend, isang kabataang organisasyong neo-Nazi na ipininid noong 1974. Sa München, siya ay namuhay na napapaligiran ng mga gamit na Nazi, mga larawan, medalyang, mga bus ng kanyang ama. Naglakbay pa siya patungong London noong 1955 upang lumahok sa isang kaganapan kasama ang anak ni Ribbentrop, isa pang mataas na opisyal ng Nazi. Sa loob ng mga taon, binisita niya ang kriminal na si Anton Maloth at tumulong sa mga Nazi na hinahanap tulad nina Eichmann at Barbie. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagsuporta kay neo-Nazi Klaus Faber sa mga operasyon upang maiwasan ang kanyang ekstradisyon. Nag-asawa siya kay Wolf-Dieter Burwitz, isang simpatisante ng Nazi, at nagkaroon ng mga anak. Nakatira sila malapit sa München. Isa sa kanilang mga anak ay naging piskal. Sa kabila ng pagtanggi ng lipunan, hindi kailanman tinalikuran ni Gudrun ang mga ideya ng kanyang ama. Ikinuugnay siya sa partido ng extreme right na NPD at lumahok sa mga nostalgic na aktibidad ng Nazi sa Austria. Minsan lang siyang nakipag-usap sa media noong 1950. Palagi niyang iniiwasan ang media. "Hindi ko pinag-uusapan ang aking trabaho," sabi niya kapag tinatanong tungkol sa kanyang papel sa Stille Hilfe. Pumanaw siya noong 24 ng Mayo, 2018 na may 88 taon, tapat hanggang sa huling sandali sa pamana ni Himmler. Biktima ba, kaalyado o tagapagpatuloy? Si Gudrun Himmler ay kumakatawan sa isang matinding kaso sa pagitan ng mga anak ng mga pinuno ng Nazi. Ang kanyang emosyonal na koneksyon sa kanyang ama ay kasing lalim na hindi niya kailanman matanggap ang kanyang responsibilidad sa Holokausto. Hindi lang niya ito ipinagtanggol, ipinamudmod din niya ang mga ideya nito. Habang ang ilang mga inapo, tulad ni Catherine Himmler, ay nagsulat tungkol sa kanilang pamilya mula sa isang kritikal na pananaw, pinili ni Gudrun na patuloy na ipagtanggol ang nasyonalismo hanggang sa kanyang mga huling araw. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi o pagdududa. Siya ay isang aktibong ideolohikal na tagapagmana na naglaan ng kanyang buhay upang protektahan ang pamana ng kanyang ama at tulungan ang iba pang mga Nazi. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung hanggang saan maaaring magtaglay ang edukasyon, pag-idolo sa pamilya at pagtanggi. Hindi lamang siya biktima ng kanyang konteksto, pinili niyang manatiling tapat sa pinakamadilim na proyekto ng ika-20 siglo, ang Prinsesa ng Reich. Noong 2 ng Hunyo, 1938, ipinanganak si Eda, ang kaisa-isang anak ni Hermann Göring na namuno sa hukbong panghimpapawid ng Ikatlong Reich, at Emmy Sonnemann, isang kilalang aktres sa Weimar. Itinuring ang kanyang pagdating bilang isang pambansang kaganapan. 500 eroplanong panghimpapawid ang lumipad sa ibabaw ng Berlin upang ipagdiwang ito. Kung siya ay naging lalaki, dobleng dami sana ang lumipad. Ang kanyang binyag ay ginanap noong ika-4 ng Nobyembre ng parehong taon sa Karin Hall, ang hunting lodge ng kanyang ama.
dumalo si Hitler sa seremonya bilang ninong. Sa napakaraming regalong natanggap niya, namukod-tangi ang isang renasimyentong pagpipinta ni Lucas Cranach na matanda, handog ng lungsod ng Kolonya. Ang mga larawan nila ng kanyang ama ay kumalat sa libu-libong mga postcard sa buong bansa. Ang pagkabata ni Eda ay ginugol sa Karin Hall, isang mansyong napapaligiran ng kagubatan, 60 kilometro ang layo mula sa Berlin. Ang marangyang tahanang ito ay may swimming pool, pribadong sinehan, isang maliit na zoo, mga tren na miniatura at isang museo ng mga sining na ninakaw ng kanyang ama. Bilang regalo ng Luftwaffe, nakatanggap siya ng bahay-bahayan na replika ng palasyo ng Potsdam na may lahat ng detalyeng marangya. Tinatawag siyang Edalane bilang palayaw. Ang kanyang edukasyon ay nasa kamay ng mga guro sa bahay at ibinigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng klase ng pag-aaruga. Habang ang bansa ay dumaranas ng digmaan, nabuhay siya na tila nasa isang kwento, walang kakulangan o takot. Nagsasagawa ang kanyang ama ng mga pagtatanghal sa teatro para lamang sa kanya at ibinubuhos ang malaking bahagi ng kanyang oras sa kanya. Mula sa murang edad, napaliligiran na siya ng mga tanyag na bisita at mga pinuno ng rehimen. Nakilala niya ang mga personalidad tulad ni Mussolini, ang mga Duke ng Windsor at si Charles Lindbergh. May nagsabing kapag nagsisimula na siyang maglakad, isinasara ang isang highway ng Reich upang makapag-practice siya. Nang papatapos na ang digmaan, noong ika-31 ng Enero, 1945, tumakas siya at ang kanyang ina mula sa Obersalzberg dahil sa paglapit ng hukbong Sobyet. Iniutos ni Göring ang pagpapasabog ng Karin Hall upang hindi ito mapunta sa kamay ng kalaban. Ngunit bago nito ay ipinadala muna niya ang kanyang koleksyon ng sining sa Berchtesgaden gamit ang mga espesyal na tren. Nagtago ang pamilya sa isang medyebal na kastilyo sa Austria na tinatawag na Mauterndorf. Mula roon, sinubukan ni Göring na kunin ang pamumuno sa Reich batay sa isang kautusan na nagtatalaga sa kanya bilang kahalili sakaling hindi na makakilos si Hitler. Gayunpaman, inakusahan siya ng Führer ng pagtataksil at iniutos ang kanyang pag-aresto. Noong ika-23 ng Abril, 1945, binantayan ng SS ang kanilang tirahan. Walang sino man ang pinahintulutang makipag-ugnayan at lahat sila ay ikinulong ng magkakahiwalay. Sa panahong iyon, labis ang takot ni Eda. Ang mga pambobomba ay nagtulak sa kanilang mag-ina na magtago sa mga silong habang ang kanyang ama ay nanatili sa isang kuweba na walang bentilasyon. Palagi siyang umiiyak, balisa sa ingay at dilim. Nang mapalitan ang mga bantay, naging mas maluwag ang pagbabantay at nakalipat sila sa kastilyo ng Fiskorn. Noong ika-7 ng Mayo, sila ay inaresto ng mga Amerikano. Pinayagan sila ng isang opisyal na manatili ng isang gabi pa sa kastilyo bago sila ilipat. Si Eda, mula sa likurang upuan ng isang limusina, ay napaiyak nang makita niyang inaalis ang kanyang ama. 2 araw pagkatapos, siya ay nakuhanan ng litrato na may hawak na watawat ng Texas sa magiging huling imahe niya bilang isang malayang tao kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang ika-7 kaarawan, noong Hunyo ng 1945, hiwalay na siya sa kanyang ama. Kasama ang kanyang ina, ipinadala siya sa kastilyo ng Waldenstein. Doon siya sumulat ng liham na hindi kailanman naipadala. Miss na miss kita at mahal na mahal kita mula sa kaibuturan ng puso ko. Nagdarasal ako gabi-gabi para sa atin, 1,000,000 halik mula kay Eda mo. Noong Oktubre, muling inaresto si Emmy at dinala sa kulungan ng Straubing. Sa loob ng ilang panahon, naiwan si Eda na mag-isa sa isang kalapit na nayon. Kalaunan, muli silang nagkita. Magkasama silang nanirahan sa isang selda at natutulog sa kutsyon na may kumot na, ayon sa kwento, regalo mula kay Mussolini. Noong Pasko ng 1945, isang bilanggo na nakabihis bilang San Nicolas ang nagbigay sa kanya ng tsokolate upang pasayahin siya. Pagsapit ng Pebrero ng sumunod na taon, parehong nakalaya ang mag-ina na walang kayamanan ni tahanan. Isang Amerikanang mamamahayag ang tumulong sa kanilang makalipat sa isang hunting lodge sa Sackdilling kung saan muling sinimulan ni Emmy
ang edukasyon ng kanyang anak. Ang pamilya ng unang asawa ni Göring ay tumulong din sa kanila sa pananalapi. Mula noon, tuluyang nagbago ang kanilang pamumuhay. Noong Marso, nagkaroon sila ng pagkakataong sumulat kay Göring na noon ay nakakulong sa Mondorf-les-Bains, Luxembourg, habang ginagamot para sa kanyang pagka-addict sa morpina. Habang nakakulong, pinayagan silang bumisita ng ilang ulit sa kanya sa Nuremberg. Noong 18 ng Setyembre, nakita siya ni Eda sa likod ng salamin sa isang espesyal na pagtitipon para sa mga anak ng mga bilanggo. Ang 30 ang naging huli niyang pagdalaw. Noong 15 ng Oktubre ng 1946, nagpakamatay si Hermann Göring gamit ang isang kapsula ng cyanide ilang sandali bago ang nakatakdang pagbitay. 8 taong gulang lamang si Eda noon. Hindi itinago ni Emmy ang mga pangyayari at ipinaliwanag ito sa kanyang anak. Naniniwalang kailangan niyang maging tapat sa kanya. Noong 1947, muling naaresto si Emmy bilang bahagi ng proseso ng desnazifikasyon. 9 na taong gulang si Eda noon at natatakot na mapatawan ng parusang kamatayan ng kanyang ina. Sa huli, ipinadala si Emmy sa kampo ng Göggingen at noong 1948 ay nahatulan ng isang taong sa pilitang paggawa, bahagyang pagkumpiska ng ari-arian at pagbabawal na makapaghanap buhay sa loob ng 5 taon. Sa parehong taon, ipinarehistro si Eda sa paaralang pambabae ng St. Anna sa Sulzbach-Rosenberg. Sa unang pagkakataon, nakatanggap siya ng formal na edukasyon sa isang institusyon. Natapos niya ang kanyang pag-aaral noong 1958. Ang pamagat ng kanyang thesis ay, "Ang pagkalimot ba ay maaring isang biyaya at isang panganib ng sabay?" Noong 1949, hinarap niya ang isang usaping legal hinggil sa mga regalong natanggap niya noong bata pa siya, kabilang na ang larawan ni Cranach. Ipinilit ng mga autoridad na ang mga ito ay mga regalong ibinigay dahil sa katungkulan ng kanyang ama at nauwi ito sa hukuman. Sinubukan niyang mag-aral ng batas ngunit hindi niya tinapos ang kurso. Kalaunan, nagtapos siya ng kursong universidad sa Munich. Hindi niya kailanman itinakwil ang kanyang ama o sinubukang ihiwalay ang sarili sa nakaraan. Tulad ni Gudrun Himmler, inidolo niya ang kanyang ama. Naniniwala siyang hindi ito direktang responsable sa pagpatay ng mga Hudyo. Sa kabila ng pagpirma nito, noong 1941 sa isang kautusan na nagpapahintulot kay Heydrich na isakatuparan ang pinal na solusyon. Matapos mamatay si Emmy noong 1973, nanatiling mag-isa si Eda sa Munich. Mayroon siyang apartment na pinalamutian ng mga gamit, larawan at alaala kaugnay sa kanyang ama at sa ikatlong Reich. Lumalahok siya sa mga aktibidad na inorganisa ng mga grupong makakanang ekstremista gaya ng pinamumunuan ni Winifred Wagner at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga taga-suporta ng nasyonal sosyalismo. Tumanggi siyang magbigay ng mga panayam, ngunit sa isang tawag sa telepono ay sinabi niya, "Mahal na mahal ko ang aking ama, maaari ninyo iyang isulat." May ilang miyembro ng kanyang pamilya ang gumawa ng ganap na magkakaibang mga desisyon. Si Bettina Göring, pamangking apo ni Hermann, ay nagpasyang ipaisterilisa ang sarili upang hindi na maipagpatuloy ang apelyido. Gayon din ang ginawa ng kanyang kapatid. Isang iba pang kamag-anak, si Matthias Göring, ay nagbagong loob at niyakap ang Hudaismo at lumipat sa Israel. Noong 2015, sa edad na 76, naghain si Eda ng demanda laban sa parlamento ng Bavaria upang bawiin ang mga ari-ariang kinumpiska mula sa kanyang ama matapos ang digmaan. Agad na itinakwil ang kanyang kahilingan. Wolf Rudiger Hess, tagapangalaga ng huling bilanggo. Sang araw ng buwan ng Mayo noong 1941, naglaro si Rudolf Hess kasama ang kanyang anak na 3 taong gulang. Sa kanyang pamamaalam, itinago niya ang mga tauhan na liham at ang kanyang kalooban sa pagitan ng mga laruan ng bata at inilagay ang isang litrato nito sa kanyang bulsa. Suot ang uniforme ng isang abyador,
Naghahanda siya para sa isang mapanganib na misyon na magtatakda sa kanyang kapalaran magpakailanman. Noong mismong ika-10 ng Mayo, lumipad siya mula sa Augsburg sakay ng isang eroplanong Messerschmitt Bf 110 na binago upang masaklaw ang rutang mahigit sa 1,600 kilometro. Layunin niyang mag-alok ng isang kasunduang pangkapayapaan ng direkta sa mga Briton. Tumalon siya gamit ang parachute sa labas ng Eaglesham, nadakip ng mga lokal na autoridad at inilagay sa kustodiya. Agad ang naging tugon ni Hitler. Tinawag niya itong traidor at kinuwestiyon ang kalusugang pangkaisipan nito. Si Rudolf Hess ay isinilang noong 1874 sa Alexandria sa loob ng isang pamilyang may mataas na katayuang panlipunan. Matapos makipaglaban bilang piloto noong unang digmaang pandaigdig, agad siyang sumapi sa partido ni Hitler at naging isa sa kanyang pinakamalapit na tagasunod. Sa loob ng maraming taon, itinuring siyang natural na tagapagmana ng Führer hanggang sa kanyang nakakagulat na paglipad patungong United Kingdom. Mula pa noong 1927, kasal na si Hess kay Ilse Proll. Ang kaisa-isa nilang anak, si Wolf Rüdiger, ay isinilang noong 1937 matapos ang ilang bigong pagtatangkang magkaanak, kabilang ang mga di pangkaraniwang medikal na paggamot. Siya ay bininyagan sa isang seremonyang hindi Kristiyano na si Hitler ang naging ninong at tumanggap ng mga regalo mula sa buong Alemanya. Matapos ang nabigong pagtatangka na makipagnegosasyon sa mga alyado, naisantabi ang pamilya Hess mula sa sirkulo ng kapangyarihan. Lumipat si Ilse kasama ang bata sa Bad Oberdorf, samantalang tuluyang inalis si Rudolf sa mga opisyal na gawain at publikong larawan. Sa kabila ng pagkaligta, patuloy ang komunikasyon ni Rudolf sa kanyang asawa at anak sa pamamagitan ng mga liham, una mula sa United Kingdom at kalaunan mula sa Nuremberg at piitan ng Spandau. Sa paglilitis sa Nuremberg, hinatulan siyang mabilanggo habang buhay dahil sa mga kasong sabwatan at mga krimen laban sa kapayapaan. Mula noong 1947 hanggang 1987, namuhay siyang nakakulong sa Spandau sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga kapangyarihang alyado. Nabigyan ng pagkakataon ng kanyang anak na bumisita sa kanya ng mahigit sa 102 ulit. Sa loob ng mga dekada, malamig at mahigpit ang mga pagdalaw, ipinagbabawal ang pisikal na pagmamahal. Noon lamang 1982 siya nakayakap sa kanyang ama sa unang pagkakataon. Si Wolf Rüdiger ay nag-aral bilang inhinyerong sibil at mula noong dekada 60, nagsimula siya ng pampublikong kampanya upang linisin ang pangalan ng kanyang ama na para sa kanya ay isang hindi naunawaang taga-pamayapa. Tumanggi siyang magsagawa ng serbisyong militar at mariing binatikos ang mga opisyal na bersyon tungkol sa papel ng kanyang ama sa rehimeng Nazi. Palagi niyang pinaninindigan na ang pagkakahatol ay bunga ng pansariling interes sa politika. Sa kabuuan ng kanyang buhay, sumulat siya ng 3 aklat kung saan sinubukan niyang ipakita ang ibang imahe ni Rudolf Hess. Bukod dito, pinamunuan niya ang isang samahan na nakatuon sa pagsisiyasat sa mga pangyayaring pumalibot sa kanyang kamatayan. Noong 1987, nang pumanaw si Rudolf, kinumpirma ng mga autoridad na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Gayunman, hindi tinanggap ng kanyang anak ang bersyong iyon. Humiling siya ng bagong autopsya sa Munich na nagpakita ng mga palatandaan ng posibleng pagkakasakal. Hanggang sa kanyang kamatayan noong 2001, iginiit ni Wolf Rüdiger na pinatay ng mga lihim na serbisyo ng Reino Unido ang kanyang ama upang pigilan ang kanyang paglaya. Hindi niya kailanman iniwan ang palagay na ito, na ipinahayag niya sa mga panayam, aklat at mga komperensya. Noong taong 2011, sa desisyon ng kanyang mga inapo, ang mga labi ni Rudolf Hess ay hinukay at kalaunan ay sinunog. Layunin nito na pigilan ang kanyang libingan na maging lugar ng peregrinasyon para sa mga grupong neonazi. Sa kabila ng hakbang na ito, taon-taon ay libo-libong tao pa rin ang patuloy na nagtitipon bilang paggunita sa kanya.
Ang buhay ni Wolf Rudiger Hess ay labis na naimpluwensyahan ng figura ng kanyang ama. Lumaki siyang kumbinsido sa kanyang kawalang sala at pinalaki ang kanyang mga anak sa parehong paniniwala. Isa sa kanila, si Wolf Andreas Hess, ay lumikha ng isang website na nakatuon sa pagpupugay sa alaala ng kanyang lolo at pinatawan ng parusa noong 2002 dahil sa mga pahayag na tumatanggi sa Holokausto. Ang kasaysayan ni Wolf Rudiger ay hindi natatangi. Tulad ng maraming inapo ng mga pinuno ng Ikatlong Reich, namuhay siya sa pagitan ng pamana ng pamilya, katapatan sa kanyang angkan, at isang pananaw sa nakaraan na sumasalungat sa kasaysayang tinatanggap ng karamihan. Iginugol niya ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng isang alternatibong bersyon ng mga pangyayari, ngunit hindi kailanman nagtagumpay sa pagbabago ng nangingibabaw na naratibo. Laban sa kanyang dugo, ang paghihimagsik ni Niklas Frank. Sa gulang na 4 na taon, si Niklas Frank ay nakaupo sa likurang upuan ng porpor nilang kotse nang dalhin siya ng kanyang ina sa ghetto ng Cracovia. Madalas pumunta roon si Brigitte upang bumili ng balahibo at korset, sinasabing ang mga ito raw ang may pinakamagandang kalidad. Mula sa bintana, nakikita ng bata ang mga walang buhay na katawan at mga batang duguan ang damit na tahimik na nakatitig sa kanya. Hindi niya maunawaan ang nangyayari at iniisip, ano kaya ang nagawa nila para mapunta sa ganitong lugar? Sa kanilang tahanan, karaniwan lamang ang pagbanggit ng ghetto. Binabanggit ito bilang isang lugar kung saan makakakuha ng mahahalagang bagay sa murang halaga. Masayang bumabalik si Brigitte na may dalang alpombra, alahas o magagarang gamit, walang ipinapakitang awa sa paghihirap na nasasaksihan niya. Minsan, pinayagan si Niklas na bumaba ng sasakyan. Pagpasok sa isang tahanan, nasaksihan niya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Isang lalaki ang namumunang sumisigaw sa isang matandang babae na payat. Sinisigawan itong malapit na raw itong mamatay. Nanatili sa kanyang alaala ang tagpong iyon sa loob ng maraming taon, kahit habang sumusulat siya ukol sa kanyang ama mula sa isang silid na walang pampainit. Mula pa noong taong 1939, naninirahan ang pamilya Frank sa kastilyo ng Wawel sa Cracovia. Ang tirahan ay inayos ayon sa estilo ng rehimen, may bandila ng Reich na nakawagayway sa tuktok. Nag-uumapaw sa karangyaan, mga utusan, pagkaing inihahain sa pilak na bandehado at malalawak na silid. Mula roon pinamunuan ni Hans Frank ang pangkalahatang pamahalaan ng Poland. Tinatawag siya ng kanyang asawa bilang hari ng Poland. Sa pamilya, tinawag si Niklas bilang ang kakaiba. Hindi siya gaanong pinapansin ng kanyang mga magulang. Si Hans, malamig at mapagpatawa, ay madalas siyang kutyain. Si Brigitte, dominante at ambisyosa, ay iniaasa ang pagpapalaki sa mga yaya. Ipinapadala ang mga anak sa mga internado o sa mahabang pananatili sa Bavaria, malayo sa takot at karahasan sa sinakop na teritoryo. Si Hans Frank, isang abogado sa propesyon, ay isa sa mga unang taga-suporta ni Hitler. Siya ang nagsaayos ng legal na estruktura ng Estadong Nazi. Noong 1939, siya ay itinalagang gobernador ng teritoryong Polish. Mula sa kanyang opisina, inorganisa niya ang malawakang deportasyon ng mga Hudyo patungo sa mga kampo. Sa kanyang mga talumpati, sinabi pa niyang mas mainam kung mas maraming Hudyo ang mamatay. Ang mga nakatatandang kapatid ni Niklas, sina Norman at Sigrid, ay nag-aaral sa paaralang Aleman sa Cracovia. Samantala, ang mga mas bata ay naiwan sa Alemanya kasama ng isang yaya. Naalala ni Niklas sa mga sumunod na taon ang isang pagbisita kasama ng kanyang tagapag-alaga sa isang kalapit na kampo kung saan nakita niya ang mga lalaking payat na itinatapon mula sa mga asno. Siya naman ay inalok ng mainit na tsokolate. Noong 1945, habang papalapit na ang wakas ng digmaan, tumakas si Hans Frank kasama ang kanyang pamilya patungong Bavaria. Dala-dala ang mga mamahaling pintura na ninakaw, kabilang ang mga likha ni Raphael at Da Vinci. Siya ay naaresto ng mga tropang Amerikano noong ika-4 ng Mayo. Bago siya sumuko, iniabot niya sa kanyang asawa
ang 50,000 marka. Ayon kay Norman, ginawa niya ito nang walang ipinakitang pagmamahal. Bilang voluntaryo, ibinigay ni Hans ang 40 tomo ng kanyang mga personal na tala-arawan sa mga alyado. Sa mga ito, nagsulat siya ng mga pangungusap tulad ng dapat patayin ang mga Hudyo saan man sila naroroon. Akala niya ang kanyang mga tala ay magpapawalang sala sa kanya. Siya ay nilitis sa mga paglilitis sa Nuremberg, kung saan sinubukan niyang magpakamatay ng 2 beses. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, siya ay nag-convert sa Katolisismo. Ipinako siya noong 16 ng Oktubre ng taon 1946. Si Niklas, na may 7 taon, ay hindi umiyak. Naalala niya na ipinangako ng kanyang ama na magkasama silang magdiriwang ng Pasko. Hindi sila nagpaalam na parang siya ay isang kriminal. Noong taon 1947, inaresto si Brigitte Frank at dinala siya sa kampo ng Göggingen kasama ang iba pang mga asawa ng mga general. Nagbahagi siya ng selda kay Ilse Hess at Emmy Göring. Si Niklas ay bumisita sa kanya ng 4 na beses. Pagkatapos ng kanyang paglaya, sinabi ni Brigitte na ang panahong iyon ay parang isang magandang bakasyon. Dumaan ang pamilya sa mga mahirap na panahon pagkatapos. Nakatira sila ng kaunti ang mga yaman. Si Niklas ay ipinasok sa isang paaralan sa isla ng Föhr, kung saan nakatagpo siya ng kaunting kapayapaan. Nag-aral siya ng batas, panitikan at kasaysayan, ngunit hindi natapos ang alinman sa mga kurso. Pumasok siya sa pamamahayag at nagsulat sa magasin na Stern ng maraming taon. Noong taon 1973, inilathala niya ang kanyang librong Tatay Ko. Isang pagtatapat na walang awa kung saan ipinahayag niya ang malalim na pagkapuot sa kanyang ama na tinawag niyang pumatay, duwag at alipin. Sa mahabang panahon, dala-dala ni Niklas ang larawan ng bangkay ng kanyang ama. Nahulog siya sa pagkahumaling sa mga larawan ng mga kampo ng konsentrasyon at sinusubukan niyang imaginin ang kanyang sarili sa loob ng mga ito. Madalas niyang sabihin, ang kasalanan niya ay ang pamana na aming binibitbit. Hindi niya pinatawad ang kanyang ina na tinitingnan niyang isang malupit na babae na walang konsensya. Noong taon 1950, sa isang pagbisita sa ospital, sinubukan niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagpapainom ng mga gamot. Siya ay namatay noong 9 ng Marso, ang parehong araw ng kanyang kaarawan. Si Norman, ang kanyang kapatid, ay lumipat sa Argentina noong taon 1951. Doon siya ay nakilala ng mga grupong neo-Nazi at natapos ang kanyang trabaho sa isang minahan. Bumalik siya sa Alemanya at nanirahan sa dating tahanan ng pamilya. Bagamat humanga siya sa tapang ni Niklas, hindi niya tinalikuran ang pagmamahal sa kanyang ama. Sa kanyang kwarto, nakasabit ang isang larawan ni Hans Frank sa ibabaw ng kama. Pumanaw siya noong taon 2000 mag-isa at naapektuhan ng alkohol. Sa kanyang libingan, isinulat ni Niklas, "Ngayon ay malaya ka na mula sa sakit na dulot ng labis na pagmamahal mo kay Papa." Ang ibang mga kapatid ay hindi kailanman kinilala ang mga karumal-dumal na ginawa ng kanilang ama. Si Sigrid ay lumipat sa Timog Africa, ipinagtanggol ang apartheid at tinanggihan ang Holokausto. Si Brigitte, na may cancer, ay nagpakamatay noong taon 1981. Si Michael, isa pang anak, ay pumanaw dahil sa labis na katabaan noong taon 1990. Si Niklas, ang tanging buhay na anak ni Hans Frank, ay naging tagapag-ulat ng kanyang ama. Mapanuring binabatikos niya ang iba pang mga inapo ng mga Nazi na naghahanap ng mga paraan upang bigyang katwiran ang kanilang mga magulang. Tungkol kay Martin Bormann na anak, nagsulat siya, "Nakakasuka ang subukang linisin ang kasalanan ng isang tao sa likod ng imahe ng isang mahinhing ama." Sa kasalukuyan, siya ay nakatira kasama ang kanyang asawa sa hilaga ng Hamburg. Nagbibigay siya ng mga talumpati sa mga paaralan. Naniniwala siya na maraming tao sa Alemanya ang patuloy na may simpatya para sa Nazi na rehimen. Madalas niyang ulitin, "Mahal ko ang mga Aleman, ngunit hindi ko sila pinagkakatiwalaan."
Martin Adolf Bormann mula sa Reich hanggang sa pagkasaserdote. Noong ika-25 ng Abril, 1971, isang puting Opel ang sumalpok ng diretso sa isang militar na truck ng Estados Unidos. Ang chopper ay nahulog sa pagitan ng mga baluktot na bakal, malubhang na sugatan. Isang mekaniko na dekada na ang nakalilipas ay nagtrabaho para kay Himmler ang nakilala sa sugatang lalaki. Siya ay anak ng makapangyarihang si Martin Bormann, sekretaryo ni Hitler. Nagsusuot siya ng kasuotan ng pari. Ang batang naaalala niya na may suot na maikling pantalon na gawa sa balat, ngayon ay pari na. Si Martin Adolf Bormann ay ipinanganak noong ika-14 ng Abril, 1930. Siya ang panganay na anak ni Martin Bormann at Gerda Buch at ang unang inaanak ni Hitler mismo. Lumaki siya sa Obersalzberg, isang lugar na eksklusibo para sa mga Nazi na leader. Ang kanyang ama, isa sa mga pinakamatinding tao sa rehimen, ay namamahala sa malalapit na tao ni Führer, kontrolado ang kanyang personal na yaman at naging tagapagpatupad ng kanyang testamento. Ang kanyang pag-akyat sa politika ay pinagtibay ng tumakas si Rudolf Hess patungong United Kingdom noong 1941 na naging kalihim general ng Nazi Party. Ang kanyang pagkabata ay lumago sa isang nakasarang kapaligiran, pinalibutan ng mga anak ng iba pang mga personalidad ng Nazismo. Naalala niyang nakita sina Mussolini at Chamberlain sa mga opisyal na pagbisita. Ang Obersalzberg ay patuloy na nirereforma ayon sa utos ng kanyang ama. Sa bahay, tinanggihan ng kanyang mga magulang ang Kristyanismo. Sa elementarya, siya ay hindi pinayagang sumali sa mga klase ng relihiyon. Ang kanyang ina ay ipinagtanggol ang poligamya bilang isang paraan upang palakasin ang Reich. Siya ay may 9 na kapatid at isang kapatid na babae na namatay agad pagkatapos ipanganak. Sa edad na 10, nagpasya ang kanyang ama na ipadala siya sa Reich School sa Feldafing bilang parusa, kung saan siya lamang ay tinanggap dahil siya ay anak ni Bormann. Dito siya nakatanggap ng pagsasanay militar. Ang pagpapasya ay mahirap, ngunit natutunan niyang mag-adjust. Hiwalay sa kanyang mga magulang, tanging sa mga bakasyon lamang sila magkikita. Ang kanyang ugnayan sa kanyang ama ay malayo at autoritatibo. Binisita siya noong 1943 at nang tanungin siya kung ano ang ibig sabihin ng nazismo, sumagot siya ng matatag, ito ay pagsunod sa kagustuhan ng Führer. Noong Abril 1945, nagsara ang paaralan at ang mga estudyante ay nagkalat. Noong unang araw ng Mayo, narinig niya sa radyo ang balita ng pagkamatay ni Hitler. Ang katahimikan pagkatapos nito ay nag-iwan ng marka sa kanya. Iniwan niya ang boarding school na nakasuot ng uniforme ng Hitler Youth. Isang dating katulong ng kanyang ama ang nagmungkahi sa kanya na sunugin ang uniformeng iyon, palitan ang kanyang pagkakakilanlan at mawala sa mata ng publiko. Pinili niyang gumamit ng pekeng pangalang Bergman. Nagpunta siya sa isang sakahan sa Hintertal at nagpanggap na isang batang walang pamilya. Inalagaan siya ng isang pamilyang relihiyoso. Dito niya nakatagpo ang kanyang unang tunay na karanasan sa pananampalataya. Sumali siya sa mga aral ng Catechism at nang basahin ang Salzburger Nachrichten, natuklasan niya ang mga kalupitan ng rehimen, pati na ang mga imahe ng mga concentration camp. Dito niya naunawaan kung sino talaga ang kanyang ama. Noong 1947, isinaysay niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pari ng baryo na tumulong sa kanya ng walang kondisyon. Mula noon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Siya ay binyagan bilang isang Katoliko noong ika-4 ng Mayo, 1947. Sa mga susunod na taon, nag-aral siya ng teolohiya at naging pari noong 1958. Inialay niya ang kanyang buhay sa pagtuturo ng relihiyon. Hindi na siya muling nakita ang kanyang ama, na ang kinaroroonan ay nanatiling hindi tiyak. Nagkalat ang mga bulong-bulungan na siya ay tumakas patungong Timog Amerika o baka nagtatrabaho para sa KGB. Noong 1972, nakumpirma ang kanyang kamatayan nang matagpuan ang kanyang mga buto sa Berlin.
Ang kanyang pagkakakilanlan ay unang napatunayan sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin at pagkatapos ng mga pagsusuri sa DNA. Pagkatapos ng kanyang pagpapari, nagtrabaho siya bilang misyonaryo sa Congo noong dekada 40. Dito siya nakaranas ng mga pagpapahirap at maling mga pagbitin. Nang bumalik siya sa Alemanya noong 1971, nagkaroon siya ng isang aksidente sa sasakyan. Habang siya ay nagpapagaling sa ospital, nakilala niya ang isang dating madre na naging asawa niya sa parehong taon. Mula noong 1973 hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 1972, nagbigay siya ng mga klase ng relihiyon sa iba't ibang paaralan. Siya ay lumahok sa mga pagpupulong ng mga inapo ng mga Nazi at mga nakaligtas ng Holocaust na inayos ng Israeli na psikolohista na si Dan Bar-On. Noong 1970, naglakbay siya sa Israel para sa isang ekumenikal na misyon. Nagsulat din siya ng isang sanaysay tungkol sa kung paano ginamit ng nasismo ang wika. Sa mga ganitong okasyon, sinabi niya na ang kanyang katahimikan ay hindi dulot ng trauma, kundi ng takot na husgahan dahil sa mga krimen ng kanyang ama. Sinabi niya na ang bawat tao ay kailangang managot sa sarili niyang mga pagkilos at hindi niya kinamumuhian ang kanyang ama, bagamat kinokondena niya ang mga nagawa nito. Habang ang ilan sa kanyang mga kapatid ay nanatili sa malapit sa kaisipan ng kanilang mga magulang, o simpleng iniiwasan ang anumang uri ng pagbabalik loob, pinili niyang putulin ang ugnayan sa nakaraan. Marami sa kanyang mga kapatid ang namatay ng bata pa o nanatili sa labas ng mata ng publiko. Ang kanyang kapatid na si Ilse, na patuloy na sumusuporta sa rehimen ng Nazi, ay namatay noong 1957. Ang kanyang ina, si Gerda, ay namatay noong 1946 matapos din magpabinyag. Palaging natatakot si Martin Adolf na isang araw ay muling magpakita ang kanyang ama upang pagalitan siya sa mga pinili niyang desisyon sa buhay. Pumanaw siya noong 11 ng Marso, 2013. Isa siya sa mga kaunting anak ng mataas na opisyal ng Nazi na ganap na pumuputol sa pamana ng kanilang ama. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng sakit, pagbabago, pananampalataya at ang pagsubok na magtayo ng mga tulay sa halip na magpatuloy ng galit. Ang mga anak ni Rudolf Höss lumaki sa tabi ng impyerno. Si Brigitte Höss ay lumaki sa isang komportabling tahanan na matatagpuan malapit lamang sa Auschwitz, kung saan ang kanyang ama ay ang komandante. Ang bahay ay kumpleto sa kagamitan at may mga kasambahay. Karamihan sa kanila ay mga preso mula sa mismong kampo. May access siya sa lahat ng uri ng mga gamit na nanggaling sa mga gamit na ninakaw mula sa mga biktima. Naalala ni Brigitte ang mga hapon ng paglalaro gamit, ang mga manikang gawa ng mga preso, pagsasakay sa bangka, at mga hindi pangkaraniwang hayop sa kanilang hardin. Minsan, ang paligid ay pinupuno ng mga kakaibang amoy at isang abo na dumidikit sa prutas. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na kailangan niyang hugasan ng mabuti ang mga strawberry dahil ito ay may itim na alikabok, abo mula sa mga katawan ng mga pinaslang. Si Rudolf Höss ay ipinanganak noong 1901 sa Baden-Baden, sa isang pamilyang may malalim na ugat sa Katolisismo. Ang kanyang pagpapalaki ay puno ng mahigpit na paggalang sa autoridad. Matapos mabigo sa kanyang tagapayo sa relihiyon, iniwasan niya ang relihiyon. Sumali siya sa isang grupong paramilitar, ang Freikorps Rossbach, at nahatulan sa pagpatay ng isang komunista. Bagamat ang hatol ay 10 taon, nakalaya siya pagkatapos ng 4 na taon lamang. Noong 1934, pumasok siya sa mga SS matapos siyang personal na imbitahan ni Himmler. Dito siya nagsimulang mag-aral sa mga kampo tulad ng Dachau at Sachsenhausen, kung saan natutunan niya ang operasyon ng sistema ng pagpipigil at pagpaparusa. Noong 1940, itinalaga si Höss upang pamunuan ng Auschwitz. Binago niya ang ilang mga pasilidad na militar sa Poland at ginawang isang kampo ng konsentrasyon at kalaunan ay naging isang sentro ng pagpatay. Isang taon pagkatapos nito, ipinaabot ni Himmler ang utos ni Hitler na ipatupad ang plano na tinatawag na Final Solution.
Pinalawak ang mga pasilidad at itinayo ang Auschwitz-Birkenau. Ginamit ang Zyklon B gas para sa mga pagpatay. Palaging sinasabi ni Höss na siya ay sumusunod lamang sa mga utos at hindi siya tinuturing na responsable sa mga nangyayari. Hindi niya tinalikuran ng nazismo at itinuturing niyang isang mandato ang kanyang tungkulin na dapat sundin ng walang tanong. Sa kabila ng mga kasuklam-suklam na nangyayari sa ilang metrong layo, ang kanilang araw-araw na buhay ay nagpatuloy na parang walang nangyayari. Si Hedwig, ang kanyang asawa, ang namahala sa bahay at nag-aayos ng mga pagtitipon. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. Minsan ginagaya ang mga eksenang nakikita nila sa mga preso. Nananatili silang pinalilibutan ng mga luho, may mga kasambahay at madalas na pagbisita ng mga personalidad tulad ni Himmler. Si Hedwig ay nakakakuha ng mga mamahaling kasuotan at mga bagay sa mga tinatawag na Canada shops, kung saan itinatago ang mga confiscated na gamit. Ang mga kasambahay ng kanilang tahanan ay naaalala ang isang malinis at maayos na bahay, may mga edukadong bata at magiliw na pamilya. Noong 1943, pinalitan si Höss bilang pinuno ng kampo at ipinagkatiwala sa kanya ang mga tungkuling administratibo. Noong 1944, muling nanumbalik siya sa isang pangunahing papel sa masa ng deportasyon ng mga Hudyo mula sa Hungary. Sa pagtatapos ng digmaan, nagtago siya gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Nahuli ang kanyang asawa noong 1946 at pinilit ng mga interrogator, inamin niya kung nasaan siya. Hindi nagtagal ay nahuli siya. Nagbigay ng testimonya sa hukuman sa Nuremberg at ipinasa sa mga autoridad ng Poland. Dito siya nahatulan, nakulong at ipinako sa kamatayan sa parehong lugar na kanyang pinamahalaan noong ika-6 ng Abril, 1947. Pagkatapos ng digmaan, hinarap ni Hedwig at ang kanyang mga anak ang mga problemang pang-ekonomiya at panlipunan. Lumipat sila sa hilaga ng bansa at nanirahan sa mga simpleng kondisyon. Dahil sa kanilang apelyido at pinagmulan, sila ay tinanggihan at dinispresto. Si Brigitte ay lumipat sa Espanya kung saan nagsimula siyang magtrabaho bilang modelo at kalaunan ay nag-asawa ng isang mamamayang Amerikano. Dumaan siya sa iba't ibang bansa at sa huli ay nanirahan sa Estados Unidos. Sa loob ng maraming taon, itinago niya kung sino siya. Nagtrabaho siya sa isang tindahan ng mga mamahaling gamit sa Washington at nang malaman ng mga may-ari na mga Hudyo ang tungkol sa kanyang pinagmulan, pinili nilang huwag siyang tanggalin. Si Rainer Höss, apo ni Rudolf at anak ni Hans-Jürgen, ay nalaman ang tungkol sa kanyang lahi noong siya ay 12 taong gulang. Ang pagiging lihim sa kanilang pamilya ay nagtulak sa kanya upang magsaliksik. Nangalap siya ng mga liham, litrato at mga dokumento at nagsimulang lumayo sa kanyang mga kamag-anak. Ang pagkakabasag ay naging ganap at nagdusa siya ng mga epekto, kapwa emosyonal at pisikal. Bisitahin niya ang Auschwitz, nakipagtulungan sa mga nakaligtas at lumahok sa mga inisyatiba ukol sa edukasyon at laban sa ekstremismo. Bagamat may mga nagsabi na nais niyang kumita mula sa kanyang apelyido, itinanggi niya ang mga paratang na iyon. Ang mga epekto ng nakaraan ay nagkaroon ng hindi pantay-pantay na epekto sa mga miyembro ng pamilya. Habang ang iba, tulad ni Brigitte, ay pinili na kalimutan ang mga pangyayari o pababain nito. Ang iba, tulad ni Rainer, ay pinili na harapin ito. Ang kontradiksyon sa pagitan ng alaala ng isang mapagmahal na ama at ng imahen ng isang kriminal ay laging naroroon. Ang ilan ay pinili na baguhin ang kanilang pangalan upang maiwanan ang bigat na iyon. Ang iba naman ay tinanggap ang kanilang kasaysayan bilang isang pasanin na hindi nila kayang itago o ayaw nilang itago. Mga anak ni Albert Speer, lumaki ng may timbang ng pagkakasala ng iba. Si Albert Speer Jr., ang panganay na anak ng arkitekto ng Ikatlong Reich, ay naging isang kilalang urbanista sa buong mundo. Sa buong kanyang profesional na buhay, nagsikap siyang umiwas sa anino ng kanyang ama. Mula sa kanyang firmang AS&P, pinangunahan niya ang mga proyektong urbanistiko sa Europa
Asia at sa Persian Gulf at naging bahagi rin ng pagpaplano ng mga stadium para sa World Cup ng Qatar noong 2022. Ang kanyang mga konsepto ng makabagong lungsod ay nakatuon sa kapakanan ng tao at sa sustainable development, isang malinaw na contrast sa monumentalistang pananaw ng kanyang ama. Ipinanganak sa Berlin noong 1023, si Albert Friedrich Speer ay lumaki sa Obersalzberg kung saan nakatira ang kanyang pamilya malapit sa Berghof ni Hitler. Dito, nakisama siya sa mga inapo ng ibang mataas na opisyal ng rehimen. Ang digmaan ay tila malayo. Ang buhay ay dumaan sa pagitan ng mga bundok, mga hayop at mga kasambahay. Naglalaro siya kasama ang mga anak ni Göring at Bormann habang ang kanyang ama ay nakakamit ng impluensya bilang ministro ng pagpapalakas ng armamento. Habang tumatagal, naaalala ni Speer Jr. ang mga panahong iyon na may halo-halong mga emosyon. Ipinagpalagay niyang ang kanyang stuttering ay dulot ng kapaligirang pamilya at ng hindi naroroon na imahe ng kanyang ama. Nang gumuho ang rehimen, nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa isang marangyang tahanan, sila ay lumipat sa isang simpleng apartment na may 2 kwarto. Ang apelyidong Speer ay naging isang pasanin, lalo na pagkatapos ng paglilitis sa Nuremberg noong 1946, kung saan ang kanyang ama ay nahatulan ng 20 taon na pagkakulong. Lumipat ang pamilya sa Heidelberg sa bahay ng mga lolo't lola. Maraming mga paaralan ang nagbigay ng pagtanggi sa kanya dahil sa kanyang apelyido. Sa edad na 15, nagsimula siyang mag-aral bilang isang karpintero. Pagkatapos, sa kabila ng mga hirap sa akademya, nakapasok siya sa teknikal na Universidad ng Munich, kung saan nag-aral siya ng arkitektura sa ilalim ng gabay ni Hans Dölgast. Noong 1964, nanalo siya sa isang kompetisyon ng disenyo para sa istasyon ng Ludwigshafen nang hindi nagpapakilala. Palagi niyang iniisip na kung ang kanyang pangalan ay kilala, hindi siya mapipili. Sa mga taon ng pagkakulong ng kanyang ama, mula 1946 hanggang 1966, ang relasyon sa pamilya ay naging kakaunti. Ang mga pagbisita ay maikli at walang pagpapakita ng pagmamahal. Bagaman may komunikasyon sa pamamagitan ng mga liham, ang mga mensahe ay wala ng init. Ibinahagi ni Hilde na ipinanganak noong 1936 na ang mga sagot ng kanyang ama ay parang mga araling pambahay. Si Ernst, ang bunsong anak, ay halos hindi siya matandaan. Kapag binisita siya sa Spandau, tahimik siya. Ayon sa kanya, wala siyang masabi. Si Fritz, isa pang kapatid, ay nakakaramdam ng hindi komportabling pakiramdam sa harap ng kanyang ama. Si Arnold naman ay mukhang mas interesado sa estruktura ng lokutoryo kaysa sa muling pagtatagpo. Samantala, si Speer, ang ama, ay patuloy na nagsusulat sa loob ng bilangguan. Nagtatala siya sa kahit anong ibabaw na magamit, pati na sa papel na panghigyena. Naglalakad siya araw-araw sa loob ng kulungan, gumugol ng maraming kilometro na parang iniikot ang buong mundo. Mula sa kanyang selda, nakipag-coordinate siya kay Rudolf Wolters upang magsimula ng isang network ng suportang pinansyal para sa kanyang pamilya at nagtatag ng mga tulong para sa edukasyon ng kanyang mga anak. Nang siya ay pinalaya noong 1966, ang kanyang asawa ay tumanggap sa kanya ng walang labis na kasiyahan. Ang muling pagkikita nila ng kanyang mga anak na pawang mga matanda na ay malayo. Hindi siya interesado sa mga karanasan o emosyon ng kanyang mga anak. Sa kanyang mga personal na pagsusulat, tinanong niya kung dapat pa ba niyang subukang buhayin ang ugnayan o mas mabuti pang manatiling malayo. Ano ang gagawin ng isang estranghero na may 60 taon na itala niyang isinulat? Bagamat mayroong isang ambiguous na koneksyon, nire-respeto ni Albert Friedrich ang karera ng kanyang ama, ngunit kinikilala niya ang kakulangan ng pagiging malapit. Sinasabi niyang pinahahalagahan ng kanyang ama ang kanyang landas, ngunit hindi nito nauunawaan ang kanyang pananaw. Hindi niya itinanggi ang apelyido, ngunit naghanap siya ng isang sariling profesional na pagkakakilanlan. Naging masigasig siya sa urbanismo at arkitekturang nakatuon sa pagpapanatili ng kalikasan,
na malayo sa estilong kolosal na kaugnay sa nakaraan ng Nazi. Si Hilde, ang pinakamatanda sa mga kapatid, ay naging isang sosyologo, aktivistang pangkalikasan at tagapagtaguyod ng dialogo sa pagitan ng mga kultura. Nakilahok siya sa lokal na politika at pinarangalan noong taong 2004 na may Moses Mendelssohn Award dahil sa kanyang mga gawain para sa pagkakasundo. Sa simula, ang seremonya ay gagawin sa isang sinagoga, ngunit tinanggihan ng komunidad ng Hudyo ang ideya dahil siya ay anak ng isang mataas na opisyal ng Nazi. Sa huli, ito ay ginanap sa isang simbahan. Tinanggap ni Hilde ang desisyong iyon ng may pag-unawa. Nakilahok din siya sa mga proseso ng pagbabalik loob ng mga ninakaw na likhang sining sa ilalim ng rehimen at nag-donate siya ng pera mula sa mga ipinagbiling mga larawan na minana sa isang Hudyo na pundasyon. Si Margaret, ang bunsong anak, ay naging isang fotograpo. Noong taong 2007, naglathala siya ng isang aklat na pinamagatang Anak Ka ni Speer? Component placement, kung saan ikinokonekta niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng isang kriminal mula sa Reich. Sa kanyang testimonya, inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang malayong tao na nababalot sa sariling pangangailangan ng pampublikong pagtubos. Sinabi niyang, sa kabila ng lahat, hindi niya nais na burahin ang kanyang mga alaala sa pagkabata o magdala ng mga responsibilidad na hindi niya nararapat. Si Ernst ay nanirahan sa parehong bahay ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nagkaroon ng emosyonal na koneksyon. Sinasabi niyang hindi ibig sabihin na kapag malapit siya ay may isang ama sa tabi. Si Fritz at Arnold ay nagpanatili rin ng distansya sa emosyon. Si Hilde ang tanging isa na nagpatuloy ng isang mas malapit na relasyon, tumutulong sa komunikasyon at pampublikong imahe ng kanyang ama hanggang sa katapusan ng buhay nito noong taong 1981. Pagkatapos niyang makalabas mula sa bilangguan, sinubukang baguhin ni Albert Speer ang kanyang pampublikong imahe sa pamamagitan ng mga libro, interview at mga komperensya. Ang mga akda tulad ng Mga Alaala o ang Spandau Diary ay nakatanggap ng malaking pansin. Subalit, kalaunan natuklasan ang mga dokumento na sumalungat sa kanyang kwento na nagpakita na siya ay may aktibong papel sa mga deportasyon at sa pag-organisa ng sistema ng pagpatay. Ang kanyang dating katulong, si Rudolf Walters, ay nagbigay sa isang historya ng mga tekstong hindi isinama ni Speer sa kanyang mga publikasyon. Namatay siya sa London noong taong 1981 matapos pumunta roon para sa isang interview. Kasama niya ang kanyang kasintahan na lalong nagpalala ng tensyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak na lalaki ay pinanatili ang apelyido, ngunit hindi nila hinarap ng lantaran ang kanyang imahe. Sa isang diaryo noong 1952, isinulat ni Speer, "Ang pagkakaroon ng iyong ama sa tuktok ng Reich ay magiging isang panloob na salungatan para sa kanila ng matagal na panahon." At ito nga ay nangyari. Sinabi ni Hilde na ang kasalanan ay hindi namamana, ngunit ang kahihiyan ay oo. Sa kahihiyang ito, bawat isa ay nakatagpo ng kanilang sariling paraan ng pag-alala. Rolf Mengele, ang anak ng doktor na nagpasya kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Noong bata pa si Rolf Mengele, lumaki siya nang hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang ama. Si Joseph Mengele, isa sa mga pinakahinahanap na kriminal matapos ang digmaan, ay ipinakilala sa kanya bilang isang malalayong kamag-anak. Sinabi ng kanyang ina, si Irene, na namatay siya sa labanan bilang isang bayani. Sa katunayan, ang tiyuhing si Fritz, na nakatira sa Timog Amerika, ay ang kanyang tunay na ama. Nang siya ay 16 na taon, doon lang niya nalaman ang katotohanan. Ang epekto ay nakasisira. Sa paaralan, tinukoy siya ng iba pang mga bata dahil sa apelyido. Tinawag siyang maliit na Nazi o SS Mengele. Ang anino ng kanyang ama ay sumunod sa kanya kahit sa mga pinakapangkaraniwang lugar. Sa kanilang bahay, ang paksa ay nananatiling tabo. Sa labas, ang bigat ng pangalan ay ginigiit siya bilang isang pariya.
Sa edad na 33, noong 1977, nagdesisyon si Rolf na magpunta sa Brazil upang makipagkita sa kanya. Ikalawang beses na niyang makikita siya, pero ito ang unang pagkakataon na alam niya kung sino siya talaga. Ang kanilang pagkikita ay inihanda ng may matinding pag-iingat sa loob ng 5 taon. Ginamit niya ang pasaporte ng isang kaibigan at naglakbay ng hindi kilala, takot na baka matagpuan sila ng mga grupo ng mga naghahanap. Magkasama silang tumagal ng 2 linggo. Si Joseph Mengele ay nakatira sa São Paulo, nagtatago sa isang simpleng bahay. Siya ay mukhang mahina, balisa at pisikal na naapektuhan. Ang anak na hindi niya kailanman pinalaki ay umupo sa harap niya, hindi upang hatulan siya, kundi upang subukang intindihin. Nais ni Rolf na maunawaan kung paano ang isang tao ay maaring kumilos ng tulad ng ginawa ng kanyang ama. Habang nag-uusap sila, pinabulaanan ng kanyang ama na gumawa siya ng mga direktang krimen. Sinabi niyang siya lang ay sumusunod sa mga utos na ang Auschwitz ay nagpapatakbo na bago siya dumating at ang kanyang papel ay upang pag-uri-uriin ng mga tao na maaaring magtrabaho. Hindi siya kailanman nagpakita ng pagsisisi. Ang kanyang mga paniniwala ay nanatiling buo. Bagamat hinamak ni Rolf ang lahat ng kinakatawan ng kanyang ama, hindi niya ito kailanman ipinagbigay alam. Hindi siya nakipagtulungan sa mga humahabol sa kanya. Nang mamatay si Joseph noong 1979, nalunod sa isang dalampasigan gamit ang pangalang Wolfgang Gerhard, natanggap ni Rolf ang balita mula sa mga kamag-anak. Nagpunta siya sa Brazil upang kunin ang mga gamit niya. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan. Kinuha niya ang mga kwaderno, liham, mga sketch at isang relo. Hindi siya nagbigay ng anuman sa mga autoridad. Noong 2011, na-auksyon ang mga material na iyon para sa halos $250,000. Binili ito ng isang inapo ng mga biktima ng Holocaust na nagdesisyong gawing pampubliko upang labanan ang pagtanggi. Hindi rin agad kinumpirma ni Rolf ang pagkamatay ng kanyang ama. Tumanggi siyang magbigay ng mga sample na genetiko at hindi lumahok sa exhumation. Ang takot sa pampublikong paghuhusga ay patuloy na tumatak sa kanya. Nang opisyal na napatunayan ang pagkakakilanlan ng mga labi, pinili ni Rolf na manatiling tahimik. Bahagi ng kanyang desisyon ay upang protektahan ang mga sumuporta sa kanyang ama. Ang isa pang bahagi upang lumayo sa apelyido. Noong dekada 90, gumawa siya ng isang desisyon na panghabang buhay. Iniwan niya ang pangalang Mengele at kinuha ang pangalan ng kanyang asawa. Nanirahan sa Munich, nagdesisyon siyang magtulungan sa batas. Pinili niyang tahakin ang landas na ito upang tiyakin na ang kanyang mga anak ay lumaki nang hindi binubugbog ng isang kasaysayan na hindi nila kayang tanggapin. Hindi siya kailanman nagrenegado sa kanyang pinagmulan, ngunit hindi rin ito tinanggap bilang isang kaparusahan. Habang ang ilan sa mga anak ng mga leader ng Nazi ay ipagtanggol o inalis ang nakaraan, pinanatili niya ang distansya. Hindi siya nagkaroon ng puot, ngunit hindi rin ng pagmamahal. Isa siyang estranghero, sabi niya. Noong 2008, inamin niyang nais niyang bisitahin ang Israel at Yad Vashem. Hindi siya nag-aatubiling maglakbay dahil sa personal na takot, kundi dahil sa paggalang. Alam niyang ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam. Bagamat sinasabi niyang hindi niya nararamdaman ang minanang kasalanan, kinikilala niya ang bigat ng simbolikong kahulugan ng kanyang apelyido at kung ano ang ipinapahiwatig nito. Si Rolf Mengele, ang tanging anak ng isang mataas na opisyal ng Nazi na umupo sa harap ng kanyang ama at direktang tinanong kung ano ang ginawa niya. Wala siyang natanggap na mga paghingi ng paumanhin ni anumang pagpapakita ng pagsisisi. Ngunit ang karanasang iyon ang nagtakda ng takbo ng kanyang buhay. Pinili niyang ganap na ihiwalay ang kanyang sarili mula sa nakaraan. Nagtayo siya ng ibang pagkakakilanlan, malayo mula sa alingawngaw ng isa sa pinakamadilim na mga pangalan ng ika-20 siglo. Ang kwento ng mga anak ng mga pinuno ng Ikatlong Reich ay hindi isang direktang extension ng mga krimen na ginawa ng kanilang mga magulang,
ngunit hindi rin ito ganap na maaaring paghiwalayin mula sa mga ito. Ipinanganak sila sa mga kapaligirang tinatakan ng pagsunod, pribilehiyo at katahimikan. Marami sa kanila ang hindi nakakaalam ng lawak ng mga nangyari habang sila'y lumalaki sa pagitan ng mga simbolo ng kapangyarihang Nazi, pinalilibutan ng disiplina, katapatan at pansamantalang normalidad. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak ng rehimen, ang kanilang mga apelyido ay naging tanda ng pagdududa, pagkapuot o kahihiyan. Ang ilan ay nagpatibay ng mga bagong pagkakakilanlan, pinutol ang mga ugnayan at nagsikap na magtayo ng buhay na malayo sa kanilang pinagmulan. Ang iba naman ay ipinagtanggol ang alaala ng kanilang mga magulang o piniling hindi magsalita. Ang reaksyon ng lipunan ay iba-iba. May pagtanggi, stigmatization, pagtatangkang itago, at kahit na mga pag-aresto na may kaugnayan sa kanilang mga pamilya. Ang karaniwan sa kanilang lahat ay ang imposibilidad na balewalain ng kanilang minana. Ang bigat ng nakaraan ay hindi nawawala sa isang henerasyon. Sa kabila ng paglipas ng panahon, ang mga pangalan ng mga responsable ay patuloy na naroroon bilang babala at ang kanilang mga anak na tinatakan ng alaala ay naging saksi kung gaano kalaki ang maaaring baguhin ng isang kasaysayan ang kapalaran ng mga hindi ito pinili.